Father, we thank you, Lord, for this day. Thank you for giving us the chances, Lord, to worship and magnify you. Thank you for the opportunity to serve. Yes. Oh God, we bless your name, for you are so wonderful, God. We continually offer your lives as we sit at your feet, Lord, and listen to your word this afternoon. I pray for your blessing upon your people, even those who are joining us online, wherever they are. I pray, O God, continue to touch everyone as we receive your word. Father, thank you. Bless now your people. Bless your word. Bless each and everyone's heart, O God, as we listen and obey. Father, we bless you. We give you the praise in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so magandang hapon sa ating lahat. At napakabilis po ang araw. Ngayon, Monday na naman. Parang kailan lang pumasok ang March 1. Pero ngayon, anong date na? March 17. March 17 na. Nako. Wow. At anyway, talagang ganyan ang buhay. Kasi it was prophesied that the Lord will shorten the time. Yeah? Dahil kung hindi po paikliin ang Panginoon ang oras, baka mas lalong maraming hindi maliligtas. Dahil hindi sila makapag-endure in these last days. Because in the last days, talagang maraming testing na darating sa buhay ng mga nananampalataya. But anyway, our topic is about trusting God. Throughout the history, we could read and hear that trusting in God has been a foundation or a cornerstone of faith for the believers. Kaya makikita natin punong-puno ng mga stories dito sa Bible na nagpapakita na ang trusting the Lord ay napaka-importante, lalong-lalo na sa oras ng kaguluhan at oras ng mga pagsubok at problema sa buhay. Kaya makikita natin na mula po sa time ni Noah even and to the life or to the time of dito po sa mga heroes of the Bible, makikita natin dito that trusting God is very, very fundamental, very, very important in the life of a believers. Kaya titingnan natin dito na ang mga heroes of the Bible na pwedeng example din sa buhay ng bawat isa sa atin, because I believe that all these people, they will inspire us. Okay? Inspire niya tayo para tayo din ay palaging trusting God. Ang Tagalog ng trusting. Magtiwala sa ating Panginoon. Kaya titingnan natin, unang-una na titingnan natin dito is si Abraham. Okay, I will just give you some example. In Genesis chapter 15, verse 6, sabi niya dito, Abram, incomplete pa si Abraham noon. Sabi niya, Abram believed the Lord, and he credited
as righteousness. Alam niyo, believing and trusting God is inseparable. Hindi pwedeng mag-separate yung believe and trust. If you are believing, you are trusting. You are trusting because you are believing. Okay? Ganun po. Kaya, makita natin dito, it was credited to Abraham na ang kanyang pananampalataya, ang kanyang trusting the Lord, ang kanyang believing sa Panginoon, ang kanyang faith, ay it was credited to him as righteousness. Yeah? Kaya makita natin mga kapatid na napaka-importante ang trusting the Lord. Kaya doon sa Galatians chapter 3, verse 6 to 9. Sabi niya dito, consider Abraham. Nakumplito na. Kanina, Abraham. Ngayon, kumplito na. Consider Abraham, he believed God. In other version, he trusts God. And it was credited to him as righteousness. Wow naman. Next verse. Understand then that those who believe are children of Abraham. Kaya yung mga nananampalataya, yung mga nagtatrust sa Panginoon, ay children of Abraham. Alam niyo yung awit na, Father Abraham has many children, as Father Abraham. I am one of them. How about you? So let us praise the Lord. Hallelujah. Kaya dapat pagpuri tayo dahil tayo po ay anak ni Abraham. Next verse. The scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in the advance to Abraham. All nations will be blessed through you. Hallelujah. Verse 9. So, those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. You see? Abraham is the man of faith because he trusts God. Hallelujah. Alam niyo ang sabi ng Panginoon kay Abraham? Abraham, isakripisyo mo sino? Isaac. Si Isaac. Punta ka doon sa Mount Moriah. Mount Moriah. Doon, sa taas. Isakripisyo mo si Abraham. Si Isaac. Si Isaac. Hindi nag-complain. Hindi niya sinabi, di ba sabi mo na ako ang father of many nations. Nag-iisa na itong anak ko, bakit papatayin ko pa, isasakripisyo ko pa? But you see, Abraham trusts the Lord. Abraham trusts the promise of God. Kaya wala talagang makatalo sa faith ni Abraham. Talagang kaisa-isang anak, pero nag-obey pa rin sa Panginoon. Kung ikaw kaya yun. Iisang ng anak mo, tapos sabi man niya, isakripisyo mo. Alam ni Abraham yan, kung isasakripisyo mo, papatayin mo talaga. Yeah? But Abraham trusts the promise of God. Kaya sana po, ganun din sa atin, magkakaroon din tayo ng faith kagaya ni Abraham. Amen? Yan. Okay, pangalawang example is si David. Si David. And 1 Samuel, David trusts God
in battle. In 1 Samuel chapter 17, sabi dito, verse 34, But David said to Saul, Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it. I struck it and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. 36. Your servant has killed both lion and the bear. This uncircumcised Philistine will like one of them, because he has defied the armies of the living God. Verse 17. 37. The Lord will deliver me from the paw of lion, and the paw of bear will deliver me from the hand of this Philistine. Saul said to David, Go, and the Lord be with you. Anong ibig sabihin nito? Si Saul kasi ayaw niya na pumunta si David na kalabanin ang Goliath. No? Siyempre sa tingin ng tao, ang liit-liit ni David. No? Ang liit-liit ni David. Pero ang laki-laki ni Goliath. Siyempre, sa tingin ng human eyes, and human thinking, talagang hindi pwede kasi ang liit-liit. Pero makita natin dito na tingnan ninyo yung faith ni David, sabi ko kanina faith and trust is inseparable. If you are talking about trusting God, you are talking about faith. Okay? So makita natin dito kung gaano kalaki ang faith ni David. Kaya makita natin dito, ang starting, yung pananampalataya ni David sa nakaraan, ay hindi nagbabago. Kung paano siya nag-trust sa ginawa ng Panginoon sa nakaraan, sumusunod pa rin yan na faith niya, na ganoon pa rin ang Panginoon, na hindi nagbabago. O tayo wala Kahit maraming ginawa ng Panginoon na miracle sa nakaraan, parang nag-end na doon, parang ganun. Parang humina na ang Panginoon. Parang wala na ang miracle ng Panginoon. Pero sa katotohanan, ikaw yung may problema. So makita natin si David dito, sabi niya, pinatay ko ang lion, binantayan ko ang mga karnero, yung mga bear, talagang tinalo ko sila. Ito pa kaya, tingnan niyo, ito pa kaya itong mga Philistine na ito, na may gustong i-destroy or labanin ang mga anak ng Diyos. You see, yung mga lion, yung mga bear, yung animal yan, ang gusto nilang kainin. Itong mga Philistine, mga anak ng Diyos, ang gusto nilang patayin. Kaya kung ikumpara mo ang galit ng Panginoon doon sa mga animal, mas galit ang Panginoon doon sa tao. Kasi ang mga Philistine, tao ang kalaban. Ang lion at the bear, mga animal. Okay? Pero tingnan ninyo, sabi ni David, kung tinalo ko ito, how much more itong mga Philistine na ang purpose nila patayin ang mga anak ng Diyos. You see? Kaya, makita natin dito, we can read it in between the line, that the thing that you are doing for the kingdom of God, hindi at hindi ka iiwanan ni Lord. Hindi ka iiwanan ni Lord. Talagang ang Panginoon kikilos at kikilos.
ni David dito. Kaya kahit alam at alam niya na kung ginawa ng Panginoon sa nakaraan sa buhay niya, pwede niyang gawin pa. Nung titao ka, awan eh. Gusto ko na lang, akay nga, kas namadad na pinmanang ni Apo Diyos ang tibiyag ko. Wala na. Akay nga, bakit wala nang milagrong nangyayari? Ganun. Pero, yan ang titingnan natin. E dyan, kitaan tayo, di pa nagsabi tayo. Baka ni David pakasta ti faith na eh. Yan. Pakasta ti faith ni David. Iso mauray mo kas ano ti testing. Talaga na nakatulad ta. Ti problema ti tatao tata. Idibag bagudan na nato ti pamatidan. Ang tunog ko may bayagdan. Awanan. Baliktad. Why? Iso nga awanan, unay ti miracle. Awanan ti unay ti miracle. You know why? Trusting God or your faith can lead to miraculous outcomes. Yung faith natin, yung trusting natin sa Panginoon, iyan ang resulta yun is, ang outcome yun is mga miracle. So kita tayo, di pa na pamati tayo. Mag-agsipot tayo, karon bumaybayag tayo, di panagservi. Kung minsan parang maintenance na lang. Alam niyo ang maintenance? Ang importante, hindi ka makakailan. Mamimintin lang, ang importante, mamimintin lang, parang gano'n. Darating sa stage ng pananampalataya na parang gano'n na lang. Pero huwag nating hakayaan. Huwag nating hakayaan. Kaya nga, kailangan talagang bantayan natin ang pananampalataya natin. Kailangan bantayan natin. Kasi kung lumalago ka sa Panginoon, talagang kailangan ding alam mo kung paano mo bantayan ang pananampalataya mo. Buti pa yung bata ka dahil talagang hindi ka tinatandanan ng Panginoon. Pinapakita niya o pinaparamdam niya dahil bata ka pa. Ngayon, matanda ka na, hindi na kailangan na iparamdam ng Panginoon dahil nandoon na yung faith mo. That's why there is the stage na yun ang masasabi yung living by faith. You need to know how to live by faith. Living by faith is greater than living by sight. Kasi, nananampalataya ka dahil nakikita mo. Ganon. Pero, if you are talking about living by faith, ganito yan. Kahit hindi mo nakikita, you are doing it. Kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka. Why? Because it was sent from the Word of God. Wala na yung Thomas faith. Yung Thomas faith, kita ko, pati ko. Sabi niya, naniniwala ako kung nakikita ako. Di ba ganun si Thomas, ay dumating na si Jesus. Pero sabi niya, ay hindi ako naniniwala. Maniniwala lang ako kung makikita ko yung sugat ng kanyang kamay. Ganun si Thomas. Pero hindi po tayo Thomas. Amen? Okay, so that's it. David, trust the Lord. Abraham, trust God. David, trust God. Sino pa? Elijah, trusting God's provision also. Dito po sa 1 Kings chapter 17. Tulad si Elijah, talagang nananampalataya din. Hindi siya natatakot. Trust God. And verse 14, sabi niya, for this is what the Lord, the God of Israel, says, the jar of flour will not be used up
and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. Verse 15. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman in her family. Hallelujah. Okay, verse 16. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord is spoken by Elijah. Alam niyo si Elijah, very keen ang pagdinig niya sa salita ng Panginoon. At kahit ano lang kuman ng Panginoon, inuubi niya. Sabi ng Panginoon, okay, famine na. Famine na, alis ka na dito. Pupunta ka na doon sa, saan itong, Saripag ba? At may babae na mag-provide sa iyong pangangailangan. Before that, ay pinakain ng uwak uwak ba? Raven. Si Elijah. Makita natin dito, na sabi dito, for the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord is spoken by Elijah. Alam niyo, si Elijah, talagang naniniwala yan sa Panginoon. Hindi pinabayaan ng Panginoon si Elijah. Kaya makita natin dito na ang resulta ng pag-obey ni Elijah at faith ni Elijah, it's a miracle. It's a miracle. Kaya kung tayo din ay mag-obey sa ating Panginoon, hindi din pababayaan ng Panginoon ang kahit ang pangangailangan natin. Kahit ang pangangailangan natin. In times na mag-testing tayo, in times na kailangan natin, God will help us. God will provide. Maliban lang kasi huwag ka kasi maghihingi. Kung minsan kasi, kahit may pera ka, humihingi ka pa rin kay Lord. Di ba? Kaya kung minsan siyempre, alam ng Panginoon na may pera ka. Kaya sabi ni Lord, ikaw naman anak, may pera ka ngayon, kung humihingi ka pa. Kung minsan, busog na tayo, tapos humihingi pa rin tayo ng pagkain. Kaya sabi ni Lord, ikaw naman anak, busog na kayo. Humihingi ka ulit ng pagkain. Pero ganun ang tao. Pero kung talagang makita ng Panginoon na wala ka talaga, that is the time. That is the time that God will show Himself to you. Ganun. Kaya di tayo pababayaan. Kaya huwag mong sabihin, bakit nga? Bakit nga, Pastor? Ganito. Kailan yung nag-testimony? Kahapon ba yung may nag-testimony na? Ay, oo, kahapon nag-testimony. Sabi niya, bagong-bago yun. Sa Tagalog. Parang, yes, kahapon. Sabi niya, magpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil talagang walang-wala ako dahil bagong-bago pa ako dito sa Hong Kong, sabi niya. Bagong-bago pa ako dito, pero salamat sa Panginoon dahil siya ang nakilala ko. Kaya noong time na dinala nila ang mother ko sa hospital, sabi niya, ang bill ng mother namin, ilang araw yata daw yun. More than 40,000 na. Kasi dinala nila sa private dahil doon daw sa public hospital. Wala na, kailangan mag-antay daw ng 7 days bago may bakante. Ano? Sa kanila. Sabi niya, kaya wala ako.
Alam mo, wala ako, sabi niya. Kaya, sabi ko sa mga kapatid ko, talagang wala ako. Wala ako talagang maipadala. Kaya sabi ko sa kanila, panalangin ko na lang ang ambag ko. Kaya bijay na ang Panginoon na lang ang bahala. Panalangin ko na lang ang ambag ko. Wala ako talaga. Sabi daw niya. Pero talagang nananalangin sa Panginoon. Pero ganun lang daw ang sinasabi. Talagang wala akong pera. Ang Panginoon ang nakakaalam. Kaya ang panalangin ko na lang ang ambag ko. Alam niyo, hindi daw nagtagal, tumawag daw ng kinabukasan. Kumusta yung bill ni nanay? Huwag ka mag-problema dyan, ate. Dahil binayaran ng congressman. Yun si tama nga. Ang Panginoon ang ambag natin kung talagang walang-wala. Maliban lang kung mayroon, of course. Pero kung talagang walang-wala, ay siya ang ambag natin. Kaya, ganun. Ganun ang manampalataya sa Panginoon. That's why we need to trust the Lord in every situation sa buhay natin. Kaya huwag tayong manidismaya. Huwag tayong mag-give up. Huwag tayong nalayo sa Panginoon. Kung may mga bagay-bagay na parang hindi natin nararamdaman, parang hindi natin nakikita ang pangako ng Panginoon. But I tell you, may oras ka din. May oras ka din. And we know that God will never come late. He is always on time. He is always on time for His children. Kaya, salamat dahil kaya sa lahat ng sitwasyon natin, yan, manampalataya lang tayo sa Panginoon. Kaya, ganun po, habang ganun daw ang sitwasyon na nananalangin pa rin, syempre walang sweldo. Tapos bagong-bago nga siya. Kaya nagpatuloy lang hanggat tumaas din yung nabayaran na yung 40. Pero syempre habang nananatili yung nanay doon, tumataas ang buwan hanggat nagiging 80 plus ang bill nila. Pero we praise God dahil sabi niya, hindi pa rin ako huminto dahil alam ko po na hindi ako pababayaan ni Lord. Tapos noong nilabas nila at na-total uli yung nila, ang bill nila. Praise God. Dahil na-minus daw yung PhilHealth. Na-minus daw yung senior. Hanggat iilan na lang daw ang natira. Napakaputi ang Panginoon. Kasi, ano pa ba ang hahanapin natin? Kaya ang gagawin natin, patuloy po tayong maglingkod. Kagaya ni Elijah, the provision. Elijah trust God for his provision. Okay. In Matthew chapter 14, verse 25 to 29. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Mga sinibaba naman hindi natatakot. Bakit yung tao lumalakad sa ibabaw ng tubig? Lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya sabi dito, it's ghost! It's a ghost! So kaya pala may al-alya. Talagang may al-alya. Talagang may al-alya. Ano bang al-alya sa Tagalog? Multo. Multo! Namaw! They were terrified. It's a ghost. They said, and cried out in fear. Imagine ang kaslaman na overactive
nakita na lang, tikwan ka, nagsasanib na niya. Sigawan talang. Oray kumano hanggang lalaki. They said and cried out in fear. Yun, dahil sa natatakot sila. Natatakot sila. Nung bata ako talagang natatakot ako. Ano yung bata ako, yung bahay namin. Kunin mo yung ilaw sa taas. Sabi nila sa akin. Wala pang kuryente noon Wala pang kuryente yung, ano yun? Yung paralan. Yung kailangan din sila. Kaya ito. Tapos ano ko madilim. Natatakot ako. Doon lang ako sa door. Sabi ko, awan naman! Natatakot ako na pumasok kasi madilim sa loob. Kaya sabi yung mga matatanda, nung namatay yung lolo namin, sabi nila, ang gagawin ni lolo? Pag nakahawakan mo si lolo mo para maalis yung takot mo, sabi niya sa akin, pinilit nila ako na hinawakan yung kamay ko tapos pinahawak. Na-touch ko yung body ng lolo ko. Mas lalo akong natakot. Mas lalo akong natakot dahil parang nararamdaman ko yung matigas na malamig. Tapos ini-imagine ko, mas lalo akong natakot. Kaya hindi pwede yun. Hindi yan ang mag-alis ng takot, gano'n. Mas lalo kang matakot kung gano'n. Hindi yan ang kasagutan para mawala yung takot mo. Ang Panginoon dapat, Yan. So, I'm just imagining these disciples. Kita na lang si Jesus na lumalakad nung sa ibabaw. Natakot sila, umiyak pa sila. Buti, hindi sila nagkaroon yung road nila. Yan. Tignan nga natin kung ano ang susunod dyan. But Jesus immediately said to them, "Take courage! It is I!" May pakilala. Sabi ng Panginoon, "Huwag kayong matakot! Ako ito!" Sabi niya, "Don't be afraid!" Next verse. "Lord," sabi naman ni Peter. Ito ang gusto ko kay Peter Si Peter madaldal. Si Peter nakikialam. Si Peter masyadong dalasutos. Ganun. Pero, makita din natin dito na maganda dahil may faith din si Peter. Tingnan natin "Lord," sabi ni Peter, "if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." Dito natin makikita yung faith and trust ni Peter kay Jesus. Kaya sinigurado niya muna na talagang si Jesus yan. At kung talagang magsalita si Jesus, mag-o-obey si Peter. Kaya sabi niya, kung ikaw talaga yan, Jesus, sabihin mo sa akin, so that I will come to you on the water. Then alam ni Peter niya, na kung ang Panginoon ang nagsabi at mag-obey siya, magmamaterialize yan. Next verse. "Come," he said. Halika, Peter. Sabi ni Jesus. Next. Tuloy na natin.
medyo pangatanay ko yung danong. Diba? Hindi niya inisip yun. Dahil talagang naniniwala siya sa Panginoon. Hindi niya sinabi na, sige, parasa kay ano, lumnutat ang manuhaan. Yung isang paa ko muna, Lord, kung talagang ano. Ang galing ni Peter. Sabi niya dito, then Peter got down out of the water, out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Alam ninyo, napakataas ang faith ni Peter dito. I think masasabi ko sa lahat ng mga disciples, talagang siya talaga ang pinaka. Walang ibang dumaan sa tubig, si Peter lang at saka si Jesus. Kung nakikita ko yung data bye-bye, ayun, mapahalas ko kumamot na wala natin. Huwag mo sa... Ang ganda-ganda yung kung ano kaya, kung matry mo din kaya na lumalakad lang sa tubig. Pero siguro, ikaw ang news all over Hong Kong na. Kaya Peter was recorded in here. Wow. Hallelujah. But when he saw the wind, okay? He saw the wind, yung mga alon, alam niyo yung malakas na hangin kasi yan ang magtutulak ng mani. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out. Kaya ito kasi ang ito ang simulan ng pagbaba natin. Once na yung spiritual eyes pagtingin natin ay napalitan na ng physical, doon na magsisimula ng pagkaroon tayo. Dito nagsimula kasi si Peter, noong nakalakad sa tubig, ang faith niya kay Jesus. Nakafocus talaga yung faith niya kay Jesus. Pero nung medyo na ganon, at iba na kinokos niya sa mga wind, ang pagtingin niya, doon siya nagsimula. Kaya nga sabi ng Panginoon, dapat by faith talaga tayo. Hindi by sight, hindi by feeling. Kasi, ang what do you call that? Feeling mo, at pagtingin mo, nakaka-deceive. Yan. Nakaka-deceive yan. But your faith, yan, hindi ka matatalo kung talagang yung faith mo ay nakakapit sa Panginoon. He was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Next verse. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. So, ibig sabihin, malapit na. Malapit si Peter. Yeah? Malapit si Peter. Pero, ang napakaganda dito, ay kahit ganun, noong naramdaman ni Peter na magsisink na siya, ang linapitan niya, ang tinawag niya ay ang Panginoon. Yan ang maganda kay Peter.
ang napakaganda din dito, you see, Jesus is always ready to lift you up if you call on His name. Kaya may kanta na, call on the name of the Lord. Hallelujah! Kaya yan po ang dapat natin gawin. Kung tayo man, we could understand, ito natin maunawaan na sa buhay ng nananampalataya sa Panginoon, may time at may time na may darating sa buhay natin na parang manghihina tayo. May darating sa buhay natin na parang napapagod na tayo. Darating sa buhay natin na nararamdaman natin na lumulubog na tayo. But the good thing is that God is there for His people. Kaya, ano man ang kalagayan natin, ano man ang mga sitwasyon natin, let us call upon the name of the Lord. Because God is ready, He is always there to lift you up. And ang tao, ang mga tao, wala pa rin. Wala pa rin. Gagawin nila ang gusto nilang gawin pa. Ang pinakalasort nila ang Panginoon. Di ba? Yan ang pinakalas. Doktor! Hindi lang doktor. It's good. It's good to go to the doctor. Pero yung mga doktor wak-wak, huwag kayo doon. Ang doktor, okay, because it's biblical, you know? Even in the Bible, dapat ni Dr. Lucas. Dapat ni Dr. hindi Bible. Dr. Lucas. Kaya, but sa mga doktor wak-wak, I never go to the mga satanic instrument. Yeah? Okay. Kaya, in some, kaya yan, Abraham, trust God promise. David, trust God in the battle. Elijah, trusting God, God's provision. And Peter, trusting God's power. Yan. Kaya doon sa Psalm, nakita natin dito, sinabi ko kanina na faith or in trusting God can lead to miraculous outcomes. Talaga makita natin, miracle yan. Miracle ang outcome yan sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya kailangan na napakaganda po na sa buhay natin, napakaganda na talagang paniwalaan natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya dito sa Psalm, chapter 20, verse 6 to 7. Now I know that the Lord saves His anointed. He answers him from His holy heaven with the saving power of His right hand. Next verse. Some trust in chariots and some in horses. But we trust in the name of the Lord our God. Amen. Alam ninyo, maraming mga tao. Naniniwala sila. They're trusted. They trust chariots, sabi dito, mga horses, mga kayamanan, mga pera. O minsan, nagtatrust sila dahil may uncle silang congressman. May kapatid nilang mayor, may kapatid ay may relative silang senator, yan, ganon.
Pero, alam ninyo, the best, we need to trust the Lord. Amen? And Psalm chapter 9, verse 10, sabi niya dito, those who know your name will trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Amen. Kaya those who know your name will trust in you. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon, let us trust the Lord. In every situation, let us trust God. Okay? Because sabi niya dito, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Hindi niya tayo tatalikuran. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya napakaganda po ang maniniwala, magtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Kaya patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Patuloy po tayo na manalig sa Kanya. Patuloy po tayo na mag-obey sa salita ng Panginoon. Because the Word of God is true. And God will never turn back from His Word. Amen? So, ito po ang aking maibabahagi. Kaya, ano man ang sitwasyon mo, just continue to trust the Lord. Continue to pray. Kung minsan parang wala ng pag-asa. O kung minsan parang wala ng pagbabago ang amo. Ganon. Kung minsan parang walang pagbabago si mister mo. Pero, wag mong limitahan ang power ng Panginoon. Dahil ang Diyos, even just a moment, if God is the creator of the universe, and He is the giver of life and breath, ang problema mo ba kaya? God, even just a single moment, God can turn the negative into positive. Kung talagang gustuhin ng Panginoon niya, kahit ang pangangailangan natin, alam ninyo, sa akin, palagi kong nasa isip na ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya kung wala akong pera, bakit magproblema ka? Bakit magproblema ka? Wala namang imposible ng Panginoon o rin magnakalita kung adan itinag na tasamong, hindi talaga kayat na. Kahit marami ka din pera, kung biglang nawala ang pera mo, wala kang magawa. But God can do miracle. Kaya sana, sa ating mga sitwasyon, ano man ang mga nangyayari sa buhay natin, just trust the Lord. And negative and positive, we will just trust God and say to the Lord, Lord, we know that you know my future. You know my future more than I know my future. If you know the number of my hair, yan. Naniniwala din ako na alam ko kung ano ang pangangailangan ko. And I know that you know the best for me. At alam mo din kung ano ang bagay sa akin. Yan. Alam niyo ang tukong ng Panginoon ng kumilos, yung talagang fit na fit sa'yo. Kung ang tao sa mata lang, sabi niya, ay gusto ko yan, kahit hindi bagay sa kanya. Diba? Kahit hindi bagay sa kanya. Ayan. Pero ang Panginoon, alam niya ang lahat. Alam niya kung ano talaga ang bagay na bagay sa'yo. Alam niya kung ano ang pangangailangan natin. Kaya, our God is a big, big God. Palagi natin sinasabi, our God is bigger than our problem. Kayang-kaya niya lahat. Kaya, ito po ang ma-encourage mo sa bawat isa sa atin. Let us continue to trust the Lord in every situation dahil ang Diyos po ay tatag sa kanyang salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming napakinggan. Makita po namin dito sa aming pinag-aralan.
Itong mga anak mo, mga alagad mo noong unang panahon who trust in you, O Lord God. They are a great example of faith in you. In trusting you, that's why their name was written as an example in this Bible for us to be a model for us, Lord, in following you. Kaya salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagkakagin mo ang aming pananampalataya. Para kahit anuman ang aming sitwasyon, ikaw pa rin, Panginoon, ang nangunguna at pinaniniwalaan namin. Father, thank you, Lord. Bless your people, O God. In Jesus' name, amen.